Sa isang bayan sa silangan ng Luzon, may isang gubat na kinatatakutan ng lahat, gubat ng Kalbaryo ang tawag dito. Mula pa noong panahon ng Kastila, sinasabing may naninirahang ermitanyo roon. Ngunit hindi siya basta-basta matanda, siya ay tagapangalaga ng mga nilalang na isinumpa, mga hayop at kaluluwang hindi na kayang tanggapin sa mundong ibabaw. Walang nakakapasok sa gubat na iyon at nakakalabas ng buo. Isang gabing madilim, walang buwan, at ang hangin ay may dalang amoy ng nasusunog na dahon at dugo. Tumilaok ang mga manok kahit hating gabi pa lamang. Sa isang bahay sa gilid ng baryo, nagising si Noli, isang batang lalaki na mahilig maglakad-lakad sa gubat tuwing umaga para manghuli ng tipaklong at kabute. Ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Narinig niya ang tinig ng isang sanggol sa labas ng bahay nila. Sis, ilabas niyo ako rito. Lumapit si Noli sa bintana at nakita ang isang tiyanak, kasing laki ng sanggol, ngunit may mata ng uwak, bibig ng baboy, at balat na tila sunog. Biglang lumamig ang paligid. Sundin mo ako, Noli, ipapakita ko sa iyo ang ginto sa pusod ng gubat. Sa pag-akyat ni Noli sa pusod ng gubat ng Kalbaryo, sinalubong siya ng mga nilalang na hindi dapat umiiral, malignong may mahahabang leeg, engkanto na wala ang kalahating katawan, at mga halimaw na may anino ngunit walang mukha. Dito niya nakita ang ermitanyo ng gubat. Matanda, kuba, may balbas na abot sa lupa, nakaitim na balabal, at may baston na may ulo ng uwak. Ngunit ang nakakakilabot ay ang mga mata ng ermitanyo, mapuputing parang ulap, tila nakakakita sa likod ng laman. Maligayang pagdating, Noli, bulong ng ermitanyo. Matagal na kitang hinihintay. Sa gitna ng gubat, may malaking punso na pinamumugaran ng engkanto. Ayon sa ermitanyo, may itim na bulaklak doon na kayang magpagaling sa isang bayan na unti-unting namamatay sa sakit, ang sakit na dumapo sa kanilang baryo, dala ng kontaminadong tubig at kasakiman ng mga bagong itinatayong resort. Ngunit may kapalit, kung nais mong iligtas ang iyong pamilya, kailangan mong magdala ng isa sa kanila rito, sabi ng ermitanyo habang tumuturo sa mga litratong ibinunot mula sa alon ng itim na usok, mga mukha ng kanyang mga kaklase, guro, at magulang. Nahirapan si Noli, ngunit sa huli, dinala niya ang kanyang guro, si Ma'am Lina, na dati minamaliit ang mga alamat at pamahiin. Pagdating sa gitna ng punso, sinakop ng mga engkanto ang babae. Ang sigaw niya ay nag-echo sa buong gubat. Lumago ang bulaklak, pumulan ng abo, at si Noli, dala ang bulaklak, bumalik sa baryo. Gumaling ang mga tao, ngunit mula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nawawala ang isang bata sa baryo. Isa, kada buwan, palaging tahimik, palaging walang ebidensya. Isang araw, sa pagdiriwang ng pista ng barangay, isang matandang lalaki ang nakitang nakaupo sa gilid ng simbahan. Hindi siya kilala ng sinuman. May hawak siyang baston na may ulo ng uwak. At sa ilalim ng kanyang sombrero, dalawang mapuputing mata ang nakatitig sa mga bata habang nagsasayaw. Ang tagapagmana ng gubat ng Kalbaryo, bulong ng isang matandang albularyo. Si Noli na ang bagong ermitanyo.